Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, sa pagdiriwang natin ng dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria, hilingin natin sa Diyos na sa tulong ng panalangin ng mahal na ina, pagpalain ang ating bansa at ang ating sambayanan. Upang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Kapayapaan sa mga taong pinanunugtan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinapuri ka namin, pinasasalamatan ka namin.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para sa iyong anak ay inilaan mong maging marapat na tahanan ang mahal na birheng ipinaglihing masawayin ng lahat. Pakundangan sa kamatayang aakuin ng iyong anak bilang tugon sa kanyang pagdalangin. Loobin mong Yan, sir, pakitutok mo kay Father. Ay, siya magsasalita. Ginawa niya ng panahon ng tinanong, saan ka naroon? Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad, tugon ng lalaki. Sinong may sabi sa iyong hubad ka? Tanong ng Diyos. Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin, tugon ng lalaki. Bakit mo naman ginawa iyon? Tanong ng Diyos sa babae. Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain, tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, sa iyong ginawa'y may parusang dapat, na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad, at alikabok ang pagkain dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway, binhimo't binhini ay laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Eva ang tinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Humawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at tagla at ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa atin niyang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikhang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. At dahil kay Kristo, kaming naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban.
Nangyari ito nang kami hirangin niya noon pang-una. Kaming mga unang umasa kay Kristo sa lalong ikadadakila niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon, At sumayin niyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga ng pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banal ang ipanganganak at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang hapon po sa inyong lahat Magandang hapon din po. at maligayang kapistahan po. Mga kapatid, sa ating pagdiriwang ngayon ay ating pinagdiriwang ang kapistahan ng paglilihi kay Maria na wala siyang bahid ng kasalanan. So kadalasan kasi inisip natin na si Maria ay naglihi ng walang kasalanan. Totoo rin naman yun. Pero bago yon, yung ating pinapahayag ngayon ay walang iba kundi ipinaglihi ni Santa Ana si Maria ng walang bahid dungis. Wala siyang kasalanan. No, at bakit ito diniklara ng simbahan? Sapagkat una, sa ating mabuting balita, tinawag ng Diyos o tinawag ng anghel si Maria at sinabi sa kanya, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. You are full of grace." That Mary is or was in the state of grace. Mary is in the state of grace. Kapag tayo nagkasala, sasabihin natin na we are in the state of sin. Bakit? Nagkasala tayo. Pero yung bati ni Maria, bati ng anghel kay Maria, puspos ka, pinagpala ka, full of grace. So ibig sabihin that Mary is in the state of grace.
wala siyang pagkakasala. Ay kalawa ay hindi lamang dito sa pinanggalingan ng pagbati ng anghel, kundi na rin yung pag-iisip na kung si Maria ang magiging ina ng Diyos na nagkatawang tao, kinakailangan ang sinapupunan ay dalisay, walang bahid ng kasalanan. So ito yung ating pinapahayag na since si Maria ang magiging tabernakulo ng Diyos dito sa lupa, sa kanyang pagpasok sa daigdig na ito, kinakailangan na siya ay walang bahid ng kasalanan. So yan yung ating pinapahayag, no? At yung dogma na ito, no, yung pagpapahayag ng Immaculada Concepcion na ginawa o diniklara ni Pope Pius IX noong 1854 ay nagkaroon ng confirmation o pagtitiyak na ito ay tama. Bakit? Sapagkat 4 na taon pagkatapos na maideklara ni Pope Pius IX yung tungkol sa Immaculada Concepcion, ang mahal na Birhen ay napakita sa isang batang babae, si Bernadette, sa Lourdes. At alam naman natin ang istorya na kahit ang kanyang parish priest ayaw maniwala sa kanyang sinasabi. Kaya nga dinala pa siya sa obispo. At yung obispo upang matiyak na totoo ang sinasabi ni Bernadette, ang sinabi ng obispo, pag nagpakita uli sa iyo ang babaeng nakaputi, tanungin mo kung sino siya. Kaya naman nung napakita muli ang mahal na Birhen kay Bernadette, sinabi ni Bernadette, "Ginang, sino po kayo?" Sumagot ang mahal na Birhen. Ang sabi niya, "Yo soy la Immaculada Concepcion." Ako ang Immaculada Concepcion. Okay? At ito yung dinala ni Bernadette sa obispo. Ang sabi po niya, siya po ang Immaculada Concepcion. Ito'y napahanga ang obispo at dahil dito, kanyang pinagtibay na tunay nga na napakita ang mahal na Birhen kay Bernadette. Bakit? No? Sapagkat imposible na malaman ni Bernadette ang tungkol sa dogma na ipinahayag 4 years earlier. No? Bakit? Wala namang cellphone noong araw. Wala namang telepono noong araw na iyon. Na yung yung mga dokumento ng simbahan ay halos taon ang aabutin bago ito maipalaganap, bago ito maikalat. No? Di katulad ngayon, no? Sa isang real time, alam natin kung ano pinirmahan ng unang Santo Papa. Alam natin kung ano kanyang diniklara. Kaya nga, yung time, yung layo ng Lourdes, doon sa ay Roma, na doon ay wala namang kalye na maganda. Imposible na malaman ni Bernadette ang tungkol sa dogma ng Immaculada Concepcion. No? At dahil dito, ito'y na-confirm na yung idiniklara ni Pope Pius IX noong 1854 ay tunay na dapat paniwalaan, na si Maria'y ipinaglihing walang bahid ng kasalanan. No? At pagpasangga ngayon, ito'y ating pinagdiriwang. Ano ngayon yung kabuluhan nito para sa atin? Kunin natin yung mensahe ng kapistahan mula sa ating mga pagbasa. Ang unang pagbasa natin ay mula sa aklat ng Genesis. Dito natunghayan natin yung the fall of man, no? Ang pagkakasala ng tao, na kung saan dito ay inilarawan na sa pamamagitan ng isang babae, ang kamatayan at ang kasalanan ay pumasok sa sandaigdigan. Sa paraan ni San Pablo, sinasabi niya na sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, kasalanan at kamatayan ay pumasok sa daigdig na ito. Ngunit, hindi doon natapos ang istorya, sapagkat sa pamamagitan din ng pagpayag, ng pagsunod ng isang babae sa kalooban at proposal ng Diyos Ama, ang kaligtasan at buhay ay nakamit ng sangkatauhan. Nandito si Eva, nandito si Maria. Si Eva na ikangay pinagmulan
ng pagkakasala, at nandito si Maria na siya namang nagpasimula na maitupad o maisakatuparan ang pagpapatawad o ang pagtubos ng Diyos sa atin. Dahil dito, tinandi natin ang ating mga sarili. Tayo ba'y mga Eva o Maria? Ibig sabihin, tayo ba'y pinagmumulan ng buhay o tayo ay pinagmumulan ng kamatayan? Tayo ba ay nagiging instrumento ng Diyos upang ipahayag ang kanyang kalooban, upang dalhin ang ating kapwa sa ating Ama, o tayo ay nagiging daan ng kapahamakan ng ating kapwa? Ito yung una. Ang ikalawa, mula sa ikalawang pagbasa natin, sa sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Efeso, na kung saan sinabi niya na sa pasimula pa, bago pa nilikha ang sanlibutan, hinirang na niya tayo upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. And this is a reality na tayo nilikha ng Diyos na may kadalisayan. Ngunit sa pamamagitan ng pagsuway ng tao, tsaka lang tayo nadungisan. Pero bagamat tayo nadungisan sa pamamagitan ng sakramento ng binyag, muli tayong nilinis sa pagkakasala. Bakit? Sapagkat ang katotohanan ay wala sa atin ang ipinanganak na masama. Wala sa atin ang likas na masama. Bagkus ang bawat isa sa atin ay likas na mabuti. Yan yung ating natura. Yan yung ating kalikasan. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, na ika nga ay magbigay tayo ng pagkakataon. Bakit? Sapagkat kung yung ngang masamang ama ay hindi magbibigay ng alakdan, kung ang anak niya ay humihingi ng itlog, di ba? Kung yung mga masasama ay marunong magbigay ng mabuti. Bakit? Sapagkat ang bawat isa sa atin ay likas na mabuti. Kung likas tayong mabuti, tulad ng pagtrato ng Diyos sa atin, binibigyan din natin ng pagkakataon ang bawat isa na makapagbago, makapagtuwid ng kanyang sarili. Tayong lahat ay mabuti. Tayong lahat ay likas na mabuti. At ang ikatlo, kung sa una, tayo'y inanayahan na maging daan ng biyaya ng Diyos, sa ating kalawang pagbasa, sapagkat tayo ay likas na mabuti. Ang ikatlo ay yung dapat tayong makipagkaisa sa kalooban ng Diyos. Ang pinakamahalagang dialogue na sinabi ng ating mahal na Birheng Maria ay walang iba kundi ang salitang tiyak. Nang sinabi niya, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. Hindi makagagalaw ang Diyos sa buhay natin kung hindi natin siya tatanggapin. Hindi magkakaroon ng katuparan ang biyaya ng Diyos sa bawat isa atin kung hindi tayo makikipagtulungan sa kanyang biyaya. We have to participate, we have to cooperate with Him. Lest we cannot achieve, we cannot receive yung tunay na biyaya ng buhay na ibinibigay sa atin ng Diyos. Tulad ni Maria, siya na naging daan ng biyaya ng Diyos upang isakatuparan ng plano ng Diyos. Siya na bagamat hindi siya nagkasala o wala siyang kasalanan, pero siyang walang kasalanan, na natili siyang dalisay sa pamagitan ng pagsunod niya sa kalooban ng Diyos. Kaya tulad din naman niya, nawa at itong ating idalangin sa Diyos, tulungan niya tayo maging daan ng kanyang biyaya, patuloy nating mailabas ang kabutihan ng bawat isa at tulungan tayo ng Diyos na makipagtulungan sa kanyang biyaya. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo,
pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at tuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalatay naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, kaisa ng simbahan sa pangunguna ng mahal na Birheng Maria, manalangin tayo sa amang makapangyarihan para sa pangailangan ng sangkatauhan na pangkaluluwa at pangkatawan. Ating isamo, Ama, pagbigyan mo ang aming kahilingan. Ama, pagbigyan mo ang aming kahilingan. Upang ang mga nagugutom may mapakain at ang mga walang alam ay maturuan, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagbigyan mo ang aming kahilingan. Upang ang mga nauuhaw ay mapainom at ang mga nag-aalinlangan ay mapayuhan, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagbigyan mo ang aming kahilingan. Upang ang mga hubad ay mabihisan at mapanumbalik ang mga makasalanan, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagbigyan mo ang aming kahilingan. Upang mapatuloy ang mga manlalakbay at kalamayin ang mga nababagabag, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagbigyan mo ang aming kahilingan. Upang madalaw ang mga may sakit at ang mga napipiit, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagbigyan mo ang aming kahilingan. Upang maging mahinahon sa mga mahirap pakisamahan at ang mga nagkakamali ay mapatawad, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagbigyan mo ang aming kahilingan. Upang ang mga yumao ay malibing ng may karangalan at maipanalangin din sila kasama ng mga buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagbigyan mo ang aming kahilingan. Tahimik nating ilahad ang iba pa nating mga hangarin. Amang maawain, batid mo ang pangailangan ng sangkatauhan, tulungan mo kaming aming maunawa na ang aming mga hiling ay dapat tambalan ng aming mga gawa. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang handog na nagliligtas ay aming inihain sa iyong dambana ngayon dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi ng mahal na Birhen. Tanggapin mo ito at ipagkaloob mo pakundangan sa kanyang kahilingan na katulad ng pagkasagip mo sa kanya sa pagkasangkot sa pagsuway ng tanan. Kaming mga sumasampalataya sa iyong kaloob sa kanya ay mahango sa tanang kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Di mo itinulot masangkot sa dating pagsuway ang mahal na Birheng kabanal-banalan na iyong lubos na kinalulugdan, upang sa anak mo'y siya ang magluwal. Sa kanya'y mababanaag ang sambayan ng kabiyak na dalisay at walang kabahit kataksilan. Nang islaang magbigay ng puspos kalinisan sa mga nananabik sa anak mong mahal na korderong nag-aalis sa aming kasalanan. Ang mahal na Birhen nga'y iyong inilaang maging katuwang at huwaran sa katapatan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga napupuno ang langit at ang lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kataasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kataasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya
ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbuti natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ngayon ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin
Inihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tuhayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kapayapaan ko. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang sa kanyang piging ay inanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa maayos na komunyon, panatilihin po ang social distancing. Hintayin po ang hudyat ng Osterate sa inyong mga lugar. Salamat po.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap namin ngayong banal na pakikinabang ay lumunas nawa sa mga sugat na likha ng kasalanan na di mo itinulot manahin ni Mariam Birheng Mahal na ipinaglihing may tanging kadalisayan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mari po magsiluhod para po sa Oratio Imparata. Manalangin tayo. Amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa aming pangailangan. Ingatan mo kami laban sa COVID-19 na lumalaganap sa kasalukuyan at nagiging sanhi ng kamatayan. Tulungan mo ang mga nagsisipag-aral sa kalikasan at pinagmumulan ng virus na ito at kung paano masusugpo ang paglaganap ng sakit na dulot nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina na mapaglingkuran nila na may puso at kakayahan ang mga may karamdaman at sa mga sangay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas at solusyon sa salot na ito. Sinasamo namin ang mga dinapuan ng sakit na ito ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at matulungan ang lahat na nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Maria, takbuhan ng mga Kristiyano, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. Santiago Apostol, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Mari po magsipo sa mandali para sa ilang paalala. Pagkatapos ng banal na misa ay maghahanda po tayo para sa pagbubukas ng ilaw ng patio ng simbahan, ng ilaw pamasko. At ito ay pangunahan muna ng isang parangal sa Mahal na Birheng Maria. Ipagpamanhin po ninyo na ito ay hindi magiging live open sa lahat, no? Okay, kaya maaari po ninyong matunghayan ang parangal kay Maria sa Facebook page ng ang Liturhiya Santiago Apostol, no? So mamaya sa ganap na ikapito ng gabi, no, ang programa. Okay? At nais natin pasalamatan ang ating pong sponsor, major sponsor sa pag-ayos ng ating simbahan, si Binibining Dina Hoson, na kumakatawan sa Alaga Producers Cooperative at ng Century Pacific Food Incorporated. So maraming salamat po, Ms. Nina, sa inyo pong pag-sponsor ng pag-aayos sa ating simbahan at ganoon din sa mga pailaw mamaya din, na sila rin po ang sponsor. So yun lamang po at maraming salamat po sa kanilang lahat. Tumayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Magsiluhod po tayong lahat. Binati ng anghel si Ginoong ang pagtatalaga ng sambayanang Pilipino kay Maria ang Immaculada Concepcion. O mahal na Ina ng Diyos, lumalapit kami sa iyong kalinga habang sinasambit namin ang bawat kataga ng panalangin ito na daang taon nang dinarasal ng simbahan ni Kristo. Pumaharap kami sa iyo, aming kalinis-linisang Ina. Kami na bumubuo ng katawan ni Kristo sa bayang ito ay naghahayag sa mga salitang ito ng aming pagtatalaga at paghahabilin, kung saan napapaloob una sa lahat ang pag-asa at agam-agam ng sambayanang Pilipino sa kasalukuyan. O Ina ng sambayanang nagagalak na tawaging Pueblo Amante de Maria, bayang sumisinta kay Maria,
Batid mo ang lahat ng aming mga pagdurusa at pag-asa. Natatantol mo bilang ina ang mga tunggalian sa pagitan ng kabutihan at kasamaan, ng liwanag at kadiliman, na ngayon ay hinaharap ng daigdig. O ina ng aming bansa, dinggin mo ang aming hibig, na tahasan naming inihahatid sa iyong puso, bunsod ng banal na Espiritu. Yapusin mo na may pagmamahal ng ina at lingkod ng Panginoon ang aming sambayanan at bansa, na ngayon ay pinagkakatiwala at itinatalaga namin sa iyo. Dahil hangad namin sa bawat isa at sa buong sambayanan ang isang mabuting buhay sa kasalukuyan at ang pagkakamit ng buhay na walang hanggan. O mahal na ina ng Diyos, lumalapit kami sa iyong kalinga. Huwag mo nawang tanggihan ang aming mga kahilingan sa aming pangailangan. Mula sa pagkamuhi, karahasan, mga paglalaban-labang nagahati at sumisira sa aming bayan, ipag-adya mo kami. Mula sa paglabag sa buhay ng tao, lalo na sa buhay sa sinapupunan, ipag-adya mo kami. Mula sa paglapastangan sa karangalan ng mga anak ng Diyos, ipag-adya mo kami. Mula sa lahat ng uri ng kawalan ng katarungan sa lipunan, ipag-adya mo kami. Mula sa kahandaang labagin ang mga utos ng Diyos, ipag-adya mo kami. Mula sa kawalan ng pangunawa sa mabuti at masama, ipag-adya mo kami. Mula sa kasalanan laban sa banal na Espiritu, ipag-adya mo kami. Hibig nami pakinggan, o mahal na ina ni Kristo. Lakip nito ang aming pag-asa at mga pasanin, ang mga paghihirap ng bawat isa at ng buong bayan. Ipakita mong muli sa amin, sa kasaysayan namin bilang isang bayan, ang walang hanggang kapangyarihan ng pagliligtas, ang kapangyarihan ng mawaing pag-ibig. Pakpok sa inawa nito ang kapangyarihan ng kasalanan at kasamaan sa amin. Baguhin nawa nito ang mga budhi ng bawat isa. O Maria, ina ni Jesus at aming ina, ikaw ang aming buhay, ang aming katamisan at ang aming pag-asa. Amen. Inang Mariang pinagpala, Ipanalangin mo kami. Birheng pinaglihing walang sala, Ipanalangin mo kami. magsitayo po ang lahat. Salve Regina, Jesus Piramo, Lacrimarum Vale, Ea ergo, Advocata nostra, Ilos tuos, misericordes oculos, a nos converte, et Iesus, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, Oremus, omnipotens sempiterni Deus, qui gloriosae Virginis Matris Mariae corpus et animam, o dignum Filii Tui, habiticulum efficimere retur, Spiritus Sancto cooperante, preparasti,
Daud cuius commemoratione leitamur, eius pia intercessione, abis antibus malis, et amor de perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Divinum auxilium maneat semper nobis cum. Pumayo po kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon.